Good day, guys. So this is Alexandra Abugan and welcome to my Python journey. So for today's video, we're going to create a student information system using a Python tool or Python programming language. So yung gagawin natin today is gagawa tayo ng system na kung saan is mag-input si user ng student ID, full name, section, as well as their grade ng prelim, midterm, and finals. Tapos yung system natin is, kukumputin niya yon and then magpiprint siya or magdi-display siya ng student report kung saan lahat ng in-input ni user magdi-display and then magko-compute siya. Lalabas dun yung average or yung final grade ng user or ni student. And then, in this code, we're going to use a float kasi alam naman natin sa grading system is hindi whole number ang laging lumalabas or hindi whole number ang laging gamit. So, need natin ng float para maging decimal yung grade ng student. So, let's start. So, first, mag-print muna tayo dito ng parang pinaka-banner lang. Hindi naman literal na pinaka-banner, parang para alam lang natin kung ano yung nagawa natin. Student information system. Something like that. And then, ilalagay na natin yung variable. So, ito yung variable natin. So, this is for student ID. Sorry. So, ito yung student ID na variable natin. And then, yung function ng input. So, ito guys is para lang siya yung sa C++, kung saan mag-i-input si user. Tapos, lagyan natin ng next line para hindi naman dikit-dikit. So, yan. Ito yung text. Ito yung text or string kung saan doon mag-i-input si user o si student. Next naman natin is full name. Pwede rin namang student name kung ano yung prefer nyo. Full name, then since I have here now, full name, variable for full name, input, another function, then string here now, full name. Next one is section. Next one is for section. So dito, ganun din. Variable sa section, input for function, then string. So, dito pala, wag natin siya lalagyan ng next line kasi maghihiwalay-hiwalay yan lahat. So, try muna natin tong i-run kung ano na yung kakalabasan netong ginawa natin. So, yan, ito siya. Yan. So, meron na tayo ditong, ito yung sinasabi kong parang banner, then, itong student ID. So, para lumabas yung in-input nating full name and section, syempre, kailangan mo muna mag-input. Yan, saka lalabas si full name. Then, your full name, Alexandra Abugan. Then, yung section mo, IM-5. So, pwede namang kumpletuhin yung base IT, kung ano yung section nyo, or ano yung dash nyo. Siguro 5 na lang. So, doon nagtatapos yung code. Pero, syempre, hindi pa tayo doon nagtatapos. So, next naman natin is another variable naman. So, dito, ito na yung gagamit tayo ng float na function para maging float yung ini-enter ni user. So, para maging decimal siya, since yung average is need naka-decimal, okay? So, grade 1. So, itong grade 1 na to, this is not literal na kung ano yung level ng user ha. So, parang in-specify lang natin siya na kung ano yung grade na kailangan natin. So, ito yung sinasabi ko na function na float and another function for input kasi mag-enter si user, then yung string sa loob. Enter your
prelim grade. So, yan. Yan yun. Then, for grade 2 or for midterm, ganun lang ulit. Variable grade 2 equal function float. Then, enter your midterm grade. And for the third, which is the grade 3. So, again, this is not a actual grade or level. Kunin lang natin yung idea. So, ito, for final grades. So, since kompleto na itong float natin, so check natin. Run natin siya ulit. Pero I think we need to put another next line here para dito. Para hindi sila magkadikit nito. Since hindi naman nagiging visible tong space natin dito. So, tingnan natin. Run natin. So, ito siya sa baba. Your student ID again. Full name. Section 5. So, ito yung sinasabi kong next line. So, kunyari, yung prelim grade ko is 85. My midterm grade is 79. Yung final grade ko is, yung grade ko sa finals is 80. So, dun magtatapos yung code since wala pa tayong student report. Wala pa tayong computation sa code natin. So, ngayon, ito na yung gagawin natin. Computation. So, another variable for average. So, dito na natin gagawin yung computation. So, dito sa computation, need lang natin i-jot down or ilagay yung mga variable na grades. Ito, sila. Yan, need natin sila ilagay dito. Then, pagpaplasin lang naman natin sila. Grade 2 plus grade 3. Sorry. Then, divide 3. Yan, since pag napag-plus na nila yung in-enter dito ni user or ni student, i-divide 3 niyan. Then, ayun yung grade ni user. Okay. So, yan. Bakit may employee dito? So, next, dito na tayo sa may student report. So, gagawa ulit tayo ng parang pinaka-banner. Lagyan natin siya ulit ng next line para hindi sila tikit-tikit. So, dito sa banner ng student report, so lalagyan natin ng konting na design, then student report. Report? What the? Yan. Lagyan na natin ng konting arte. And then, piprint na natin dito yung student ID. Then, in this part, guys, we're going to use a f-string or formatted string. I-explain ko sa inyo kung para saan yung formatted string. Ito na yung sinasabi kong formatted string bago tayo maglagay ng string sa loob. Next line ulit para hindi tikit-tikit. So, this is yung ID. Tapos, di ba may string tayo? Then, lalagyan natin siya ng another expression or i-call out natin yung variable sa taas. May ibang way naman para himay-himayin siya, pero in this way, mas madali siya para isahang code na lang siya per line. Sana nagigets nyo ako. Parang kinall out lang natin to dito sa taas. Para yung grade niya is, I mean yung in-input niya student ID, mag-print dito sa baba. Kasi nga, di ba, variable yung nilagay natin na student ID. So, ganyan lang siya. Then, uulitin natin siya for full name, section, tapos sa baba, yung grades. So, full name. So, this is for full name and for section. And then, yung last natin, hindi siya literal na last. So, this is for the grade.
another F string. So, yung F string guys, again, is formatted string. Kung saan mag-input tayo ng another expression or variable sa loob ng string. Okay? So, that's for grades. Colon, then we're going to call out the grade 1, grade 2. Yan. So, yan, na-call out na natin sila. And then, for our last part, dito na natin ipiprint yung average. Print F string again, tapos call out natin yung average kanina sa taas. So, mag-print muna tayo ng average string grade. Average grade, and then call out natin yung average na variable. So, that's it. Tapos na. So, syempre, titingnan muna natin. So, ito na yung pinalabasan. Balik tayo sa umpisa. Your student ID. So, this is mine. Full name. Section 5. So, yung prelim grade ko, kunwari, is 85. Midterm is 79. And for the finals is 80. Let's check. So, ito yung sinasabi kong student report. Yan, nag-print na siya. Yung ano natin sa taas. Ito, yung name natin. Yung section. So, ito yung sinasabi ko na need natin ng float. Kaya tayo gumamit ng function na float para hindi whole number lang yung grades. So, pwede rin naman natin gawin na lagyan natin ng parang point. Okay? Nyari, student ID, ganyan. Sa section 5, enter your prelim grade. So, 89.58. 78.55. 97.10. So, yan. Nag-work naman siya. So, that's it. So, this is Alexandra Abugan again, and goodbye for now for my Python journey. Bye!